Sa linya na po nating komunikasyon, live and direct mula po sa ating Philippine Embassy sa Saudi Arabia. Magandang umaga po ang ating Philippine Embassy sa Saudi Arabia, si Sir JD Affairs Romel Romato. Magandang umaga po, Conjen Romato. Assalamualaikum. Si Ray Sampang po ito ng Radyo Pilipinas. Si Ray Sampang po ito, Ray Sampang, hindi ho si Art Bonhoc. Ray Sampang po ito ng Radyo Pilipinas, Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga rin po sa inyo, Mr. Ray Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan, thank you very much po, Ambassador Conjen Romato. Siguro po, ang unang-una namin katanungan for this interview, yung pong mga preparation ng embassy para sa upcoming participation ng Pangulong Marcos dito sa First ASEAN GCC. Although isang araw lang, sabi nga, parang more than 24 hours lang ang stay niya, pero napakahalaga po nito. Ano po yung mga preparations ng embassy for this upcoming participation ng Pangulo sa First ASEAN GCC? Sa kasalukuyan po ay nakikipag-ugnayan po tayo sa Department of Foreign Affairs at sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan na lalahok dito sa magaganap na first ever GCC ASEAN Summit dito sa Riyadh. At the same time po, tayo po ay nakikipag-ugnayan din po sa mga host government agencies dito sa Saudi Arabia katulad ng Ministry of Foreign Affairs, ang kanilang Royal Court at pati na rin po ang Secretariat General ng GCC o ang Gulf Cooperation Council. Okay. So, ito pong participation ng Pangulo, sabi nga po, it will not, ika nga, the usual mga summit, mga state visit, maiksing-maiksi lang. Pero may time pa siya makipagkita sa ating Filipino community sa Saudi Arabia, Conjen? Opo, kasama po ng ating preparasyon ay yung ating inorganisa na Filipino Community Meeting. Ito po ay magaganap bago dumalo ang ating Pangulo sa summit na gaganapin sa October 20. We are now preparing for the invitation of our members of Filipino community here in Saudi Arabia. So ito po ay kingdom-wide. Tayo po ay nag-imbita ng ating mga representatives from different organizations from Sakaka sa north up to Abha sa south of Saudi Arabia po. Okay, saan po imimit ng Pangulo itong ating Filipino community? Doon din po ba sa event, doon sa hotel? If I'm not mistaken, sa Ritz ba yun? Tama po ba, Conjen? Okay. Sa ngayon po, ang venue ng summit ay sa Ritz-Carlton Hotel dito sa Riyadh. Ang ating pong meeting with the Filipino community ay gaganapin po sa Intercontinental Hotel sa Central Riyadh part po. Okay. We are expecting more than 1,000 attendees. We are sending today we will be sending out the invitations po at hopefully makarating ito sa mga kinauukulan, yung ating mga invitees. Meron po tayong ginawang guest list, more than 1,000 po ito. Umabot na po ng 1,300, around 1,300 to 1,400 guests. Alright, marami-rami rin po ito. At I can see na magiging very warm ang welcome ng ating Filipino community sa ating Pangulong Marcos Jr. once na makita siya. Pero sana magtagal yung kanilang Filipino community meeting. Although maigsi lang yung pagpunta ng Pangulo, I hope maging sabihin nga nila worth it naman para sa Pangulo, sa ating Filipino community, mag-usap-usap sila doon, magkita-kita sila. Isikapin po natin ang maging meaningful ang meeting na yon dahil matagal na rin pong hinihintay ng ating mga kababayan na magkaroon ng bisita rito ang ating Pangulo. This visit is very important for not only for the bilateral relations between the Philippines and Saudi Arabia, but for the Filipino community here in Saudi Arabia. Matatandaan po natin nung nakaraang eleksyon, nanguna po rito si Pangulong Marcos dito sa Saudi Arabia. So dito po sa ating preparations, ang dami pong gustong sumama. So I have been receiving text messages, mga messages po sa Facebook Messengers, even emails, requesting the embassy to include them and their organization. Ang sabi naman po natin, we are doing our best to make this inclusive. Lahat po ng gustong sumama, hanggat maaari ay makapunta po. Pero syempre, limitado po ang ating space at yung concern din po ng Royal Guard, Royal Security ng Saudi Arabia, they want us to manage the crowd because kung papipiliin po yung ating mga kababayan, talagang gustong lahat pumunta rito sa Riyadh para lang
maka-attend po ng Filipino community meeting. In fact, some members, faculty members of some schools here, kasi ang dami po mga eskwelahan dito, Philippine schools sa Saudi Arabia, lilipat pa po mula sa Jeddah. Mag-aeroplano pa po para makapunta lang ng Riyadh para maka-attend sa Filipino community meeting with the President. Can you tell us, Conjen, kung ano ba ang talagang current situation ng ating mga OFW sa Saudi Arabia? Especially, meron po kasing ongoing na Saudization policy na ini-implement ng Saudi government. Yep, opo. Ito pong Saudization, they are prioritizing their nationals as part of their Saudi Vision 2030. Gusto po nilang magkaroon ng opportunity ang kanilang mga nationals na magkaroon ng employment, priority sa employment nila. Pero tingin ko po, sa ngayon, nare-realize din po nila na kailangan pa rin po nila ng mga foreign workers, including especially Filipino workers. Marami po ang apektado sa Saudization policy nung pang di pa nagkaroon ng COVID o yung pandemic. Pero ngayon po, na-realize nila. Kaya nga po mayroong na-introduce na mga programa tulad ng 4 na na-introduce na special economic zones kung saan magkakaroon ng exemption sa Saudization yung mga special economic zones. That would allow more Filipino workers to be considered po for employment here in Saudi Arabia. So that means... So ang po. Sige po. Go ahead po, Conjen. Yung kung nakikita po natin yung kanilang desire na magkaroon pa rin ng maraming employees from the Philippines, hindi lamang po sa domestic service, kundi pati na rin sa iba't ibang larangan po ng profesyon. Mga engineers, nurses, educators. I have been visiting po some universities here as part of our itong pag-reach out sa kanila sa wider Saudi community, and then nakita ko po they are trying to develop their faculty of nursing. Gusto po nila magkaroon ng mga faculty members from the Philippines, especially in the healthcare nursing in particular po. Okay. The President, balik po ako dito sa First ASEAN GCC, Conjen. The President will have meetings with the Saudi business community as well as bilateral meetings with Saudi Arabia and Bahrain. What can we expect from these meetings, Conjen? Opo, magkakaroon din po ng isa pang component bukod dun sa summit at sa ating Filipino community meeting. Mahalaga pong component ng pagbisita dito ng Pangulo ang tinatawag na roundtable meeting with Saudi business leaders. Ito po ay dadaluhan din po ng mga economic managers ng Saudi. Ang nag-commit na po nito ay yung pinakamataas na opisyalis nila sa economic team nila. The Minister of Investment, si Khalid Al-Fali, he will be engaging our delegation led by the President. Pag-uusapan po natin kung paano pa natin mapapaigting po ang ating economic cooperation. Pag-uusapan po dito yung opportunities na available sa Saudi Arabia at saka sa Pilipinas. Patungkol dun sa Saudi Vision 2030, pag-uusapan din po kung paano natin mapapahalagahan po or mapoprotektahan din ang ating mga migrant workers dito sa Saudi Arabia. And then yung mga economic opportunities tulad ng investment, and then nababanggit din po yung Maharlika Investment Fund. Meron din pong counterpart dito sa Saudi Arabia, yung tinatawag na PIF or the Public Investment Fund. So ito po ay mahalagang opportunity sa ating pamahalaan na ma-engage po, makausap ang kanilang Saudi counterpart. Okay, what are the initiatives? Kasi ito po kasing mga bilateral meetings with Saudi Arabia and Bahrain. Ang inaasahan po kasi meron talagang kinalaman pagdating po sa energy at saka sa oil supply, at plus yung tinatawag na mga protection para sa ating mga workers. So maraming mga katanungan tungkol doon, Conjen. Pero syempre, pa lang yan, yan yung first ASEAN GCC. So makikita natin na ang tawag dito ongoing yan. Parang nagpo-proseso pa lang. So medyo aantabayanan pa rin namin kung ano man yung mga magiging kaganapan, kung ano man yung mga magiging bilateral agreements pagdating sa aspetong yan. Pero Conjen, ang Pilipinas po kasi, ang ating Philippine Embassy, bukod dito sa pagtutok sa pagdating ng Pangulo sa Saudi Arabia, meron pa kayong ibang mga trabaho. Meron pa kayong ibang mga initiatives, meron pa kayong ibang mga consular services. For example, ang alam ko, ang Philippine Embassy, hindi lang naman sa Saudi Arabia, maging sa buong mundo,
ang Philippine Embassy sinusubukan isa sa mga nagpo-promote yan ng ating tourism and culture sa host country. Paano po mga initiatives naman ng ating Philippine Embassy in terms of promotion ng Philippine culture at tourism sa maski na sa mga Pilipinos at sa mga Saudi nationals po, Conjen? Opo, napakahalaga pong tanong po yung inyong binibigay na question ngayon. We believe ang ating pong embahada ay naniniwala na ang ating mga overseas Filipino workers ay hindi lamang mga ordinaryong workers dito. Sila po ay mga ambassadors ng ating kultura. They are the ambassadors of our rich Philippine culture. And sa tingin po ng ating embahada, magkakaroon po tayo ng epektibong promosyon ng ating kultura dito sa Saudi Arabia if we encourage or if we engage our Filipino community here po. So ang mga ginagawa po natin ay recently we have organized many events including arts exhibition. Marami po tayong mga kababayan dito na magagaling po bilang mga artists, visual artists. We have organized art exhibition here in Riyadh, inviting the participation of groups like Kulay Pinay. This is a group of female visual artists. Iba-ibang profession po ang kanilang pinanggagalingan. Yung Hagod Pinoy, ito naman po yung mga male visual artists dito. Marami po silang naiambag dito. In fact, they even made projects for the embassy. Yung mga mural natin sa embassy ay galing po sa kanila yun. And then meron din po tayong inorganize sa mga workshop on sports to promote Philippine sports. We had 3 sessions of Arnis workshop. Marami po tayong mga Saudi enthusiasts ng Arnis. You'll be surprised. Ginanap po natin yan sa embassy natin at very meaningful po yung naging activity natin. At nagkaroon din po tayo ng iba pang mga initiative, like for example, we had student reception. Sa kauna-unang pagkakataon, inibitahan po natin yung mga estudyante dito. Hindi po ito yung mga elementary or high school students. These are the college students who are sponsored or scholars of the Saudi government. Binigyan po natin ng pagkakataon po na magkaroon din ng programa para sa environment. Ang ating pong embassy ay naging kasama doon sa mga volunteer groups ng mga Filipino. Ito po yung tinatawag na Filipinos for Saudi Green Initiative. So pinakita po natin na tayo po ay concerned din sa environment natin, hindi lamang sa Philippines kundi dito sa Saudi Arabia. We have participated in the tree planting activities in Saad National Park, kung saan nalagay po sa front page ng Arab News ang Philippine Embassy and our Filipino community. We are also involved in cleanup and many activities to encourage our community to showcase their talent and their concern for the community. Okay. So, yung pong mga consular services natin, like sabihin natin yung pong affidavit, yung pong mga legal documentation, pati yung application minsan po ng ng dual citizenship, kasi minsan sa mga nakaraang mga interviews namin sa iba pang embahada, Conjen, nagugulat kami, nagsasabi sila dumadami yung mga nag-a-apply ng dual citizenship. Diyan din po ba sa Saudi Arabia may ganung situation? May mga nag-a-apply ng dual citizenship? Wala pong hindi po allowed ang dual citizenship sa Saudi Arabia, pero mayroon pong mangilan-ngilan. Like for example po, mayroon tayong mga kababayan dito na nagtatrabaho rito na nanggaling pa sa Europe. Like for example, Ireland or UK, they acquired nationality or citizenship in those countries. Pagpunta po nila dito, they apply for the reacquisition of their Philippine national citizenship. So that is allowed po, and that service is provided here in the embassy po. Ayun. Siguro my last question for today, ngayong umagang ito, Conjen, ito yung ano ba ang significance at importance ng participation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa First ASEAN GCC? Anong importance at significance nito at anong maaring makakuha o maging benepisyo nito, lalong-lalo na ng ating mga ordinaryong mga kababayan, hindi lamang dyan na nasa Saudi ngayon, nagtatrabaho at nabubuhay na naninirahan sa Saudi, maging dito sa ating mga kababayan sa loob ng Pilipinas, Conjen. Gusto ko pong balikan yung tanong kanina, yung pinakaunang tanong. Ang ating pong Pangulo ay pupunta, bibiyahe po dito sa Riyadh dahil siya po ay inimbitahan ng hari ng Saudi Arabia, si King Salman bin Abdulaziz Al Saud, upang
dumalo doon sa first ASEAN GCC Summit. Ito pong GCC Summit nagaganapin sa Riyadh ay isang malaking napakagandang opportunity po para sa ating pamahalaan at sa ating Pangulo na ma-engage ang Saudi Arabia at iba pang mga member states ng GCC. Matatandaan po natin na ang GCC ay isa sa mga pinaka-powerful or influential regional groupings. GCC is a grouping of 6 kingdoms here in the Middle East, including the Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates, Qatar, and Oman. So dito po sa region na to, meron po tayong mahigit kumulang 2 million Philippine workers na naninirahan at nagtatrabaho sa region na ito. Mahalaga po na pumunta rito ang ating pamahalaan at makipag-usap sa mga leaders ng GCC para mapag-usapan yung mga hakbang para mabigyan pa ng proteksyon ang ating mga kababayan na nagtatrabaho rito. Maraming nangyayari dito sa region, yung tension sa Gaza and Israel, at kahit paano apektado po ang ating mga kababayan hindi lamang sa mga bansang iyon kundi pati na rin dito sa Saudi Arabia. So it is very important for our President and our government to engage their counterparts in the GCC. And of course, economically po, this part of the world is one of the largest sources of our remittances. So economically po, mahalaga po ito sa ating economic recovery after the pandemic. And this is also the first time that the President, after assuming power, to visit the Middle East and the Arab world. And Saudi Arabia is a very important part of the Islamic and Arab world. This is very symbolic for the people here in the Middle East, that the President is giving importance to this country and to this region, and of course, to reach out to his counterparts in the Middle East and in the Kingdom of Saudi Arabia, and of course, to meet with the Philippine workers who have been waiting for his visit here in the Kingdom po. Maraming salamat po, Consul General Romel Romato ng ating Philippine Embassy sa Saudi Arabia. But before I go, let you go, baka meron pa ho kayong ibang mensahe lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia na nakikinig at napapanood po kayo sa pamamagitan ng live Facebook broadcast. Go ahead po, Conjen. Okay, maraming salamat po, Mr. Ray Sampang, sa pagkakataon na ito na magkaroon ng interview. Gusto po namin magpasalamat sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na pagsuporta sa ating programa. Sa ating mga programa dito sa Saudi Arabia, dito sa ating embassy at sa ating consulate sa Jeddah. We are working together. Our government here in the Kingdom of Saudi Arabia is working together under the principle of one country team approach so that we can strengthen our team in responding to the needs and concerns of our kababayans in Saudi Arabia. Sa ating po mga kababayan dyan sa Pilipinas, gusto po namin kayong bigyan ng assurance na ginagawa po natin ang lahat dito sa ating embassy upang matulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong ng ating pamahalaan. So, ginagawa po natin ang lahat to capacitate our team here, to inspire our community so that we can have a meaningful representation here in the Kingdom of Saudi Arabia and ultimately to serve and protect our fellow Filipinos in this part of the world. So maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas. Thank you sir, and of course maraming salamat din po to your team for making this interview possible. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Conjen Romel Romato ng ating Philippine Embassy sa Saudi Arabia. Maraming salamat po.